Live mula sa GRC News Center, ito ang GRC News Report. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang mga nagbabagang balita. Maulan pa rin ngayong weekend kahit di pa tayo direktang tinatamaan ng bagyong Henry. Pero habagat naman ang pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila at karating netong probinsya. Mula po sa pagitan ng Rojas District at Barangay Tatalon, Quezon City, nakatutok live si Micaela Lopez. At Sara, andito tayo ngayon sa isang tulay na makikita natin ang bahagi ng San Juan River malapit sa barangay. Mga lugar na bahain pag may kamay ng bagyo at malakas na ulan. Patuloy itong minomonitor ng mga residente. Hindi naman kasama ang Metro Manila sa storm signal ng bagyong Henry, pero umuulan at tumahangin sa iba't ibang bahagi ng kalsada sa Tatalon, Quezon City. Kaya tumirik ang ilang sasakyan hanggang nitong hapon ay nagpatuloy ang pagbugso ng ulan sa Quezon City. Kita rin ang mga batang lumulusong sa baha na tila naglalaro. Paalala ng Department of Health, maaaring tamaan ng leptospirosis ang lumulusong sa baha. Ayon sa Pag-asa ay palabas na rin ng bansa ang bagyong Henry. Mag-ingat ang lahat. Nag-uulat, Micaela, live at Quezon City. Higit 300 pampublikong paaralan sa bansa, pinayagan na rin ng DepEd na magsagawa ng limited face-to-face classes. Narito ang report ni Ms. Romalyn Godoy. Dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 lands sa iba't ibang rehiyon sa bansa, plano ng Department of Education ang progressive expansion phase ng face-to-face classes. Nabatid na nasa 6,686 na paaralan sa bansa ang sinumite ng Regional Office sa nakapasa ng School Safety Assessment Tool. Nasa 304 ng public school mula sa alert level 2 area kung saan pinayagan na nga ang limited face-to-face classes. Para sa basic education student, naturang bilang 118 paaralan sa Metro Manila. Nasa 12 naman sa Cagayan Valley, 106 sa Central Luzon, 57 sa Calabarzon, at 16 naman sa paaralan ng Eastern Visayas. Ayon sa Department of Education, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga paaralan sa susunod na linggo. Salamatan ng Pangulo ang kanilang ambag sa ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng pandemya at kasabay niyan, tiniyak niya rin ang pinapangalaga ng kanyang administrasyon ang interes ng mga kagaya nilang Pinoy na nasa ibang bansa. At live sa New York sa Amerika, nakatutok si Miss Jan Sarina Gatchitorena. Bago mag-alas 12 ng tanghali kahapon, oras sa New York City, lumapag ang eroplano na sinakyan ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York Liberty International Airport sa New Jersey. Kasama niya ang ilang miyembro ng First Family at official delegation na binubuo ng 14 na cabinet secretaries. Sa gitna nito, nangako ang Pangulo na titiyakin ng kanyang administrasyon na mapapangalagaan ang interes sa mga Pinoy abroad at papadali ang mga proseso at transaksyon sa gobyerno. Hinimok sila ng Pangulo na patuloy na makiisa sa hangarin na iangat ang ekonomiya. Kung pwede rin daw ay magbalik bayan ng mga scientists at skilled workers at balikta rin ang mangyayaring ranging, ang may mga kaya ay mamuhunan anya sana sa Pilipinas at mamili ng ari-arian. Kahit nga anya ay maliit na OFW sa Amerika ay may mayambag para sa ating bansa. Nagulat, Jan Sarina, live at New York City. Na si Kiefer Ravena sa Japan B-League. So far, si Kiefer ang may magandang record sa lahat ng Pinoy na naglalaro ngayon sa B-League. Kaya naman, magtuloy-tuloy kaya ang panalo nila laban sa Kyoto Yaris? Makituto kay Mr. Remy Bistoloni. Kiefer Ravena agad naka-score para sa Shiga mga DRCians. Mula yan sa kanyang volley move, dito muli silang nakalamang sa Kyoto 67-68, pero bumawi naman sa kabila itong Kyoto. Palitan naman sila ng opensa bago tiyang nakahinga ang Shiga nung 14-0 na nila ang Kyoto.
Dito, lumamang sila ng 73 to 70. Matagal-tagal din hinawakan. Itong Shiga, itong Kalamangan. Pero sa 3 minutes dito na itabla ng Kyoto, all 77 score. After niyan, 30 seconds left na uwi sa free throw laban. Pero muntik pang mag-choke itong si keeper dahil sa dalawang mintis na free throw. Pero sa huli, nakuha pa rin nila ang panalo. 84 to 83. Evening mga ka-GRC, sa gitna ng PC niya schedule at ang trip abroad, naglaan ng oras si celebrity star Heart Evangelista para mag-share sa kanyang past ng personal niya pinagdaraanan sa buhay. Makichiga kay Miss Catherine Macalayo. Itong weekend, nag-post sa Heart Evangelista ng kanyang photoclass sa kanyang Instagram ng kanyang behind-the-scene travel abroad. Maraming mga netizen ang nag-react sa kanyang mga post. Ngunit nasabigyang pansin ang kanyang pag-iyak habang isinusuot sa kanya ang isang mamahaling pintas na mula sa isang magarang brand ng mga alas. Komento ng netizen, ito nga ba ay dahil sa bali-balitang hiwalay na sila ng kanyang asawa na si Chis Escudero. Umugong ang mga bali-balita mula nang tanggalin ni Heart Evangelista ang Escudero sa kanyang Instagram account. Well, marahil ay isa nga itong chismis, ngunit hintayin na lang natin ang reaksyon nilang dalawang mag-asawa. Muli, nagbabalita ang inyong kapitbahay chismosa, Kat Magkalayo. Ang ulat panahon mula kay Armando Jose Hermosa. Magandang tanghali po sa atin lahat. Ngayon po ay babalita ko ang ulat panahon. Ngayon po sa Maynila ay makakaranas po ng matinding pag-ulan sa mga karatig lugar nito katulad ng Malabon, Navotas, Caloocan. Kaya po ang lahat ay pinapayuhang magsuot ng kapote o magdala ng panangga sa ulan katulad ng payong. At magsuot po tayo ng face mask paglalabas dahil po may banta pa din po ng COVID-19. Ako po, si AJ Hermosa, binabalita ulat panahon. Pagtatanggal stress at talaga namang nakaka-good vibes ang mga halagang hayop. Ang kanilang kakyutan, di papaawat hanggang sa kanilang pagtulog. Sinipin sila sa ating usapang pet, nakatutok, Miss Lovely de la Cruz. Rainy weather, pit weather din para sa ating pits. Pero aantukin ka pa ba kung ang pit mo, good vibes ang hatid sa pagtulog? Tulad ng mga team labas dila, team nga at team labas ngipin. Kaya pagising, tulo laway. Di rin pahuhuli ang mga team cage o yung nakakatulog habang nakatambay sa kanilang cage. Pati ang mga tuta. Ang pit ni Mami Shasha, kain tulog. Ang French Bulldog na si Gobi, nakakatulog sa iPad ng amo niya. Pati karton, papasukan ng asong siming para makatulog. Pero ang isang to, sulong-sulo ang higaan pero sumiksik pa rin sa sulok. Yan ang ating mga balita ngayong gabi. Ako nga pala si Sara May Almoy de Herradura, nagbabalita. Ako po si Lance Kenneth Enorme, sa ngalan ng aming mga kagrupo, GRC News nagbabalita.